Pagkatapos mo magluto ng itlog, magpapakain pa tayo ng tilapia. Kaya bilisan and biyan. Nandito tayo ngayon sa Dumaguete sa warehouse ng tate. Bibili tayo ng feeds para sa ating mga tilapia. Samahan ninyo ako at alamin kung paano natin inaalagaan ang ating fish pond para mas maging malusog at mabilis lumaki ang ating mga tilapia. Welcome to Exquisite Info TV. Bago ang lahat, balikan muna natin ang nakaraan. Naalala nyo pa ba noong tayo ay bumiyahe papunta sa Vice City, Negros Oriental? Doon mismo tayo bumili ng mga fingerlings ng tilapia na siyang nagsilbing panimula ng ating fish pond journey. Isang simpleng pagbabalik tanaw, pero dito nagsimula ang kwento ng ating pag-aalaga at pagpapalaki ng mga tilapia. Sa pangangalaga ng ating fish pond, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang ay ang oxygen na kailangan ng mga isda. Kapag mababa ang level ng oxygen sa tubig, madaling humina at magkasakit ang tilapia at maaari pa itong magdulot ng fish kill. Dito pumapasok ang kahalagahan ng aerator. Ito ang nagdadala ng hangin at bumubuo ng oxygen sa tubig para manatiling malusog at masigla ang ating mga alaga. Kapag ang ating mga tilapia ay umabot na sa 30 araw, dito na natin sisimulan ang pagpapakain gamit ang tate pre-starter feeds. Bakit nga ba tate ang dapat gamitin bilang pump feeding? Dahil ang tate ay may kumpletong nutrisyon at mataas na protina na kailangan ng mga murang tilapia para lumaki ng mabilis at maging mas malusog. Subok na rin ito ng maraming fish farmers dahil nakakatulong ito sa mas mataas na survival rate at mas maganda ang kalidad ng isda. At higit sa lahat, praktikal at abot kaya ang tate kaya't siguradong sulit sa bawat kilo ng feeds. Kaya sa tamang feeds tulad ng tate, masisiguro natin ang maayos na paglaki ng ating tilapia at masagana ang ani. Sa tilapia farming, alam nating lahat na pinakamalaki ang gastos sa feeds. Umaabot ito hanggang 70% ng kabuuang puhunan. Pero paano nga ba tayo makakatipid ng hindi naaapektuhan ang paglaki ng ating mga tilapia? Una, mahalaga ang tamang feeding management. Iwasan ang sobra karaniwang sapat na ang 3 hanggang 5% ng timbang ng isda kada araw. Gamitin ang feeding trays o ring para hindi masayang ang feeds. Ikalawa, magpatubo ng natural na pagkain sa pond gaya ng plankton. Maaari ring magdagdag ng murang alternatibo tulad ng asola, kangkong, duckweed o malunggay na pwedeng gawing supplementary feeds. Ikatlo, siguraduhin ang magandang kalidad ng tubig. Kapag malinis at may sapat na oxygen, mas mabilis ang paglaki ng tilapia at mas sulit ang bawat pellet. Pang-apat, pwede nating ihalo ang commercial feeds sa mas murang local feeds gaya ng darak o copra meal bilang dagdag na pampakain. At panghuli, gawin ang size grading paghiwalayin ang malalaki at maliliit para pantay ang paglaki at walang nauunahan sa pagkain. Kapag umabot na sa 30 araw ang ating mga tilapia, nagsisimula ng maging kapansin-pansin ang kanilang paraan ng pagkain. Sa bawat pakain, sabay-sabay silang umaahon sa ibabaw ng tubig, mabilis na inagaw ang feeds na para bang may kompetisyon. Mapapansin mo rin ang maliliit na alon at mga tunog ng splashes na tanda ng kanilang malakas na gana. Sa edad na ito, mas lumalakas na ang kanilang appetite kaya't halos wala nang natitirang feeds. Kapag sabay-sabay silang kumikilos, para silang isang organisadong grupo na kumakain ng sabay at lumulubog ulit matapos maubos ang pagkain.
Good vibes muna tayo pang alis umay. Ito ang isa sa pinaka-interesting na obserbasyon sa tilapia farming, ang makita kung gaano sila ka-aggressive at ka-synchronized sa pagkain na siyang senyales ng kanilang malusog na paglaki. Alam nyo ba na ang tamang pagpapakain ng tilapia ay nakabase sa kanilang laki at timbang? Sa unang yugto bilang fingerlings, kinakailangan nila ng 10 hanggang 15% ng kanilang kabuuang timbang araw-araw. Kadalasan ay pinapakain ng 3 hanggang 4 na beses. Kapag umabot na sila sa juvenile stage, bumababa ito sa 5 hanggang 8% ng kanilang timbang at sapat na ang 2 beses o 3 beses sa isang araw. Sa grow out stage kung saan mas malaki na sila, 3 hanggang 5% na lamang ng kabuuang timbang ang kailangan at kapag umabot na sila sa market size, sapat na ang 1.5 hanggang 3% bawat araw at minsan 1 o 2 beses na lang ang pagpapakain. Mahalaga ring tandaan na bawat linggo ay magsagawa ng sample weighing para malaman ang average weight ng mga isda at mai-adjust ang dami ng feeds. Sa ganitong paraan, nakakasiguro tayo na sapat ang pagkain ng mga tilapia, nakakaiwas sa overfeeding at nakakatipid pa tayo sa gastos. Sa pagpapakain ng tilapia sa fish pond, may 2 pangunahing paraan, manual feeding at automatic feeding. Sa manual feeding, ang tao mismo ang nagtatapon ng feeds. Dito, nakikita agad kung gaano kagana ang mga isda at mas madaling i-adjust ang dami ng pagkain. Ngunit ito ay matrabaho, nangangailangan ng oras, at hindi palaging pantay ang distribution ng feeds. Samantala, sa automatic feeding, gumagamit ng fish feeder machine na kusang naglalabas ng feed sa tamang oras at tamang dami. Ito ay mas consistent, pantay ang pagkakakain ng mga isda at nakakatipid sa oras at lakas. Subalit, mas mataas ang puhunan at nangangailangan ng maintenance. Sa huli, ang pagpili kung manual o automatic feeding ay nakadepende sa laki ng fish pond, budget, at kung gaano mo gustong tutukan ang pagpapalaki ng iyong mga tilapia.
Sa mundo ng tilapia farming, bawat araw ay may bagong kaalaman at karanasan. Mula sa tamang pagpapakain, paggamit ng pre-starter feeds, paglalagay ng aerator, hanggang sa pagtitipid ng gastos sa feeds, lahat ng ito ay nagiging susi para sa masagana at malusog na palaisdaan. Dito sa Exquisite Info TV, hindi lang basta impormasyon ang aming ibinabahagi, kundi totoong karanasan at praktikal na kaalaman na makakatulong sa mga kapwa nating nag-aalaga ng tilapia. Sapagkat ang bawat isda na ating pinapalaki ay may kaakibat na pag-asa at kabuhayan para sa ating pamilya at komunidad. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pa tayong matutunan at maibahagi tungkol sa tamang pag-aalaga ng tilapia. Muli, ito ang Exquisite Info TV, kaagapay ninyo sa masaganang palaisdaan at tagumpay sa tilapia farming. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating kwento sa ating palaisdaan.